Ang mga Iron Dome naman ng Israel ay nakahanda din sa mga lugar upang pasabugin ang mga paparating na rockets ng Hamas. Ang Al Jazeera naman, habang live na nire-report ang mga pangyayari sa Gaza, ay bigla na lamang sumabog ang gusali na nasa likuran nito. Know anything about that? What can you report at this stage? Well, anyway, nakita nyo na yung pangyayari na yan, mga utol. Ayon naman sa isang report, nakialam daw ang Lebanon. Okay? So, Lebanon nadamay na. Israel inatake ang Lebanon Armed Group dahil sumausaw sa gera sa Gaza. Okay, mga utol, so panoorin natin to mula kay Lakbay Karunungan. Yung kanina ay mula kay John Reps, ha. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Game na. Konti lang, papanoorin lamang natin para malaman natin kung sino-sino nga ba ang damay. Pero palagay ko, no, itong gera ng Palestine at Israel parang hindi na matatapos. Hindi na yata itong madadaan. Hindi ko alam, mga utol, pero sobrang tagal na yang conflict na yan. Okay? Game na. Lebanon Terrorist Group inatake ang mga military infrastructure ng Israel gamit ang mga mortars at guided missiles. Lebanon Hezbollah Group nakisawsaw sa bakbakan. Israel agad na gumante sa Lebanon. Nagpaulan ng mga artillery attacks at drones. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Itong susunod nating aalamin, mga utol, ay yung gera in between sa Palestinian forces at sa Israel, mga utol, na sobrang tagal nang nangyayari. So naitapi ko na ito nung lumusob ang Palestinian forces tungo sa Israel. Okay, anyway, mga utol, alamin muna natin sandali yung history nitong dalawa na ito. Okay? Ayan, mula ito sa Wikipedia, no? History of the Israeli-Palestinian conflict. Babasahin lang natin ng konti. The history of the Israeli-Palestinian conflict traces back to the late 19th century when Zionists sought to establish a homeland for the Jewish people in Ottoman-controlled Palestine. Okay, the Balfour Declaration of 1917 issued by the British government endorsed the idea of a Jewish homeland in Palestine. So ang totoo, nag-o-occupy netong area na to, mga utol, ay halos mga Palestinian. So Ottoman Empire ang may hawak nito, mga utol. So Palestinian, so mga Arab people. So konti lamang ang mga Jewish people, no? Okay, which lead into influx of Jewish immigrants to the region. So nagpenetrate ang mga Jewish people diyan. So following World War II and the Holocaust, international pressure mounted to the establishment of a Jewish state in Palestine, leading to the creation of Israel in 1948. Doon na po nagsimula. So ito ay nahahati na, no? So mamaya, mga utol, dyan na nagsimula yung kanilang gera. Okay? So, pero according sa Biblia, sa sinasabi ng karamihan, etong away ng Palestinian at Israeli ay nag-dated back pa dun sa Bible history, no? Panahon pa daw, di umano, ni David at Goliath. Kung hindi ako nagkakamali, mga utol. Okay? So puntahan na natin itong featured video natin, mga utol, mula kay John Reps, no? Mahigit 5,000 rockets na pinakawalan ng Hamas. Yung Hamas po ay isang Palestinian fundamentalist, no? Sila yung nandun sa Gaza. Okay, so Palestinian ito. Airstrike ang ganti ng Israel. Mga gusali, wasak. Tuloy na natin. Mula kay John Reps, mga utol, paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Game na. Nagdeklara na si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ng giyera laban sa militanteng grupo na Hamas. Ang Hamas ang naunang bumomba sa Israel kung saan nagpakawala umano ito ng nasa mahigit 5,000 rockets. Grabe, kadami. Kita sa video na sunod-sunod ang pagpapakawala ng rocket ng Hamas mula sa Gaza City. Ayan, grabe, actual video yan, mga utol. At pati sa mga border ng Palestine at Israel ay pinasabog ng mga Hamas ang mga tangke at hinuli ang mga Israeli.
So bago tayo magpatuloy, tingnan muna natin no, kung ano yung Hamas mga utol. No? So hinahanap ko siya. No? What is Hamas? No? Ito daw siya. Ayon kay Google. Hamas is a Palestinian Sunni Islamic fundamentalist, militant, and nationalist organization. It has a social service wing, dawa, and military wing, and Azizi ad-Din al-Qassam Brigades. Okay mga utol, so ito'y Palestinian. So inatake nila ang Israel. Okay, tuloy na muna natin. Matapos yan ay gumanti naman ang puwersang militar ng Israel. Nagsagawa ito ng airstrike sa Gaza at sa mga border nito, kaya kitang-kita sa videong ito ang mga pagsabog sa lugar. Ito na mga utol, no? Grabe, oh. Drone lang yan, no? Wasak. Wasak talaga eh. Anyway mga utol, eto pong conflict na yan sobrang tagal na no. Ayon nga sa kahit sa Bible kumbaga kung babasihan natin Bible, talagang meron na dun conflict yung Israel at Palestine people. Okay mga utol, so tingnan natin yung mapa ng Palestine. Ito'y before 1947 no. Etong tinitingnan natin mga utol, eto lamang gera, modern day na gera. Pero kung babalikan nga natin ang Bible, pwede nating ikabit etong conflict na to, itong away ng lahi nila dun sa David and Goliath. Okay, si David as I guess Israel people and Goliath will be Palestine people. Okay? So ito po yung mapa ngayon no. Dating mapa na ganyang karami ang nasasakupan ng Palestinian people. Etong mga white and mga Jewish people no. So wala pa. Ayan nakalagay sa Jewish, yung white. So, konti pa nila, no? So, Palestinian, Jewish settlements lang yan, ha? Pagdating nung nagkaroon na ng partition sa tungkol doon sa United Nations, kasi mga utol, gusto ng United Nations na hatiin sila into two states. So, hindi po yan nagkasundo, yung Israel at Palestine. So, ganito na lumaki yung Israel, no? Yung sakop ng Israel. Ito yung Gaza, mga utol, kung tawagin. Ito yung West Bank. Okay? So, habang umaandar ang panahon, lumalaki ang nasasakupan ng Israel. At ang Palestine ay lumilit ng lumilit. Ito na po yung West Bank at Gaza. Napakalaki, dati buo nila. Ngayon, ito na yung present, no? Ayan na lang yung natitira sa West Bank na kontrolado ng Palestinian people at ang Gaza ganyan na lamang kalit. So, halos nawala na sila. Pero kung titingnan natin mga utol, yung Palestinian people ang tunay na settlers nitong lugar na ito. Okay? So anong masasabi nyo dyan? Ito po ay 100 years more than itong gera na ito. Pero hindi sila kinukonsidera sa history na pinakamahabang gera na nangyari. Conflict, kumbaga. Anyway, palagay ko ito ay lahi na away na ng lahi. So hanggang kailan ito matatapos? Yun ang tanong. So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang sino nga ba tama. Parang it's not a matter of right and wrong na no? Kasi hindi sila mag-coexist mga utol. Yung Palestinian people at Israeli. Hindi talaga sila mag-coexist. Anyway, pa-comment ang inyong opinion. Tuloy na muna natin. Ang mga Iron Dome naman ng Israel ay nakahanda din sa mga lugar upang pasabugin ang mga paparating na rockets ng Hamas. Ang Al Jazeera naman habang live na nire-report ang mga pangyayari sa Gaza ay bigla na lamang sumabog ang gusali na nasa likuran nito. Know anything about that? What can you report at this stage? Well anyway, nakita nyo na yung pangyayari na yan mga utol. Ayon naman sa isang report, nakialam daw ang Lebanon. Okay? So Lebanon nadamay na. Israel inatake ang Lebanon Armed Group dahil sumausaw sa gera sa Gaza. Okay mga utol, so panoorin natin to mula kay Lakbay Karunungan. Yung kanina ay mula kay John Reps ha. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Game na. Konti lang, papanoorin lamang natin.
para malaman natin kung sino-sino nga ba ang damay. Pero palagay ko, no, itong gera ng Palestine at Israel parang hindi na matatapos. Hindi na yata itong madadaan. Hindi ko alam mga utol, pero sobrang tagal na yang conflict na yan. Okay? Game na. Lebanon terrorist group inatake ang mga military infrastructure ng Israel gamit ang mga mortars at guided missiles. Lebanon Hezbollah group nakisawsaw sa bakbakan. Israel agad na gumante sa Lebanon. Nagpaulan ng mga artillery attacks at drones. 31 batalyon ng Israel nakikipagbakbakan sa ngayon. Ang mga bagay na ito ang ating pag-uusapan sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell Bye, para subscribe, updated mga ka utol. sa mga karunungan na ating pagsasaluhan. Sa patuloy na bakbakan na nangyayari sa Israel mga kalakbay at Gaza Strip, marami na ang mga bansa na maaaring madamay sa bakbakan. Isang oras pa lamang ang nakakalipas mga kalakbay ay inatake na rin ng Israel ang Lebanon gamit ang mga artillery nito. Ayon sa ulat, gumanti ang Israel dahil mayroon umanong mga rocket attacks na nagmula sa Lebanon. Naitala ng Israeli Army ang mga pag-atake sa may border ng Lebanon. Inako naman ng terrorist group ng Lebanon na Hezbollah ang pag-atake. Ayon sa Hezbollah mga kalakbay na ang maraming rockets na nagmula sa Lebanon ay galing sa kanila. Ito umano ay pagpapakita ng pagtulong grabe. at suporta sa mga Palestinian people. Ayon sa report ng Al Jazeera, Anyway, mga utol, no, iniisip ko, no, parang feeling ko lang, ito'y duda ko lamang. Itong lugar na ito na nasa mapa, kasi hindi sila considered, state lang sila, hindi sila considered the country, pag-aari ng mga Palestinian people, no. So, sa madalit sabi, inaagaw lang sa kanila ng Israeli ito. Kaya kung nakikita ninyo, kung titingnan ninyo, pati sa history, yun po yung talagang lumalabas. So sa madalit sabi, sila yung mahigit na may karapatan sa lugar na ito, yung Palestinian people, na sila yung na-outcast na. And sooner or later, baka pwedeng mabura na yung Palestine, no? Wala ng Palestine, so wala ng Palestinian people. Anong tatawag sa kanila? Hindi naman nila tatanggapin na Israeli sila. So ano yung tatawag sa kanila kung dyan sila maninirahan sa lugar na yan? Diba? Yun yung tanong ko sa sarili ko So, pwede ba silang pumunta pa sa ibang lugar para magtayo ng Palestine doon? Diba? Anong masasabi nyo dyan? Napakahirap niyan isipin kung kayo, yung lahi ninyo, lahing Pilipino. Okay? Pagpalagay na. Tayo yung nasakop, tayo yung nawala. Tapos wala ng Pilipino. So anong tawag? Wala ng Pilipinas. Parang ganun Anong tawag sa inyo? Paano nyo matatawag? Pinoy kami. Saan kayo nakatira? Nasaan yung bansa ninyo? Wala. Pwedeng mangyari sa Palestine. Mga utol, ayan na lang sila. Ayan na yung Gaza, ayan na lang sila. So unti-unti nauubos na sila. So baka dumating yung araw na wala na sila dyan sa mapa. Mahirap din sa lagay nila. Kaya kung iisipin natin, parang sila yung mahigit na mas karapatan dyan. Hindi nga sila mag-coexist mga utol. Dapat ang plano ng United Nations ay hatiin sila. Hatiin talaga sila. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Tuloy na muna natin to. ang mga artillery shells at guided missiles na pinakawalan ng Hezbollah ay patungo sa Israeli radar stations. Mukhang pinapalala sa ngayon ng Hezbollah ng Lebanon mga kalakbay ang giyera dahil ang pakikipagtulungan nito sa Hamas ay siguradong hahantong sa mas matagal at madugong bakbakan. Yan rin yung dahilan mga utol kung bakit yung Israel talaga nagpapalakas ng puwersa, talaga nagpo-produce sila ng artillery, no, ng arsenal, no. May sarili silang pagawaan ng weaponry. So isa rin yan sa mga kaalyado natin mga bansa, pero yun nga ang tanong ko, no. Bakit hindi sila mag-coexist ng Palestinian people? O dahil masyado nang malalim ang kanilang away? So away na ng lahi, henerasyon to henerasyon na, hindi na ba matatapos yan mga utol? Hindi ba sila pwede mag-coexist? Yun ang aking tanong. So iiwanan ko sa inyo yan, pa-comment na lang mga utol, hanggang doon lang muna. Hinatid ko lang talaga itong balita na ito. Maraming salamat sa inyo mga utol. Hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Achilles and we have the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat. Maraming salamat kay John Reps. Maraming salamat sa Lakbay Karunungan. Maraming salamat sa inyo mga utol. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Sana pagkasundo sila, no? Parang ang hirap isipin.